narito na ang mga nag-trending na kwento sa mundo ng social media. Kakaibang bahay kubo race sa Pasig City, viral. Aso na ayaw kumain, sumunod matapos itong pagalitan ng kanyang fur dad. Libreng sakay sa jeep, handog ng isang ama matapos makapasa bilang civil engineer ang kanyang anak. Bumuhos ng pagbati mula sa mga netizen. Alkalde sa Japan nag-resign sa gitna ng issue ng madalas na pagbisita sa isang hotel kasama ang pamilyadong empleyado. Vatican, ipinaalala ang diwa ng kasal, polygamy sa Africa, binatikos. Binata mula Brazil, nilapan ng leon matapos akyatin ang safety fence nito. At Miley Cyrus, engaged na sa musician na si Max Morando. Iba't ibang mga nagva-viral na kwento na naman ang ating pag-uusapan. Mga trending sa social media na tiyak hindi lang nakakaaliw, kundi maring kapulutan din ng aral at kuminsan ay makabagbag damdamin din. Kasama buong pwersa ng DZRH TV, ito po ang TNVS. Trending and viral show na kahandang kumpletuhin ang buong kwento. Masaya, malungkot o isyong pambayan man yan, sagot na namin ang inyong tanghalian. Ito po si Arnold Herrera ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating unang trending story ngayong tanghali, naghatid ng saya at katatawanan sa social media ang viral na bahay kubo race sa Pasig City, kung saan makikitang sabay-sabay na binubuhat at itinatakbo ng mga kalahok ang isang buong Nipa hut. Sa kabila ng munting aberya sa gitna ng karera, nagpatuloy ang masigasig na bayanihan ng grupo. Ang mga tagpo, panoorin sa report ni Millie Borja. Nagbigay saya sa social media ang isang kakaibang paligsahan sa Pasig City matapos ibahagi ng Facebook user na si Kyle Alessandro Serio ang video ng tinaguriang bahay kubo race sa kanilang lungsod. Sa video makikitang buhat-buhat ng mga kalahok ang isang buong Nipa hut habang sabay-sabay na tumatakbo. Maingat na inaangat ang bahay kubo upang manatiling balanse habang umuusad ng mabilis. At habang nasa kalagitnaan ng karera, isang lalaki sa gilid ang nadapa, dahilan para bahagyang mawala sa balanse ang kubo. Agad namang nakalalay ang kanyang mga kasamahan at naituwid ang kubo bago muling tumakbo ng sabay-sabay. Hindi naputol ang enerhiya at saya ng grupo at nagpatuloy ang karera na tila isang masayang eksena ng bayanihan sa modernong panahon. Para sa DZRH TV, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next viral story, kinaaliwan ng netizens ang isang fur dog na ito na tila matigas ang ulo at ayaw kumain kahit pinipilit na ito ng kanyang fur mom. Pero nang tawagin ng fur dad, aba, agad itong bumangon at kinain ang kanyang pagkain. Ang nakakaaliw na tagpong yan, panoorin sa report ni Rovic Manuel. Kinaliwan ng maraming netizens ang video ng isang fur dog na ito na tila nag-iinarte sa kanyang kulungan. Pinapakain kasi ito ng kanyang fur mom pero tila matigas ang ulo at ayaw kainin ng dog food na inihain para sa kanya. Kaya naman nakaisip ng paraan itong si fur mom para lang mapakain itong si Gio na isang Aspin Shih Tzu. Tumawag ito sa kanyang fur dad through video call at itinapat kay Gio. Dito maririnig ang tila panenermo ng kanyang fur dad kung hindi daw ito kumain o palalayasin ito. Hindi na kakain? Gusto mong palayasin na Papa. Oh? Gio. Saan ka pa tumitingin? Isa. Pero tila effective ang boses ng kanyang fur dad dahil maya-maya lang, Hello, kumain nga! Naman mo kumain? Kailangan babantayan ka, Papoy.
Tumayo ito at kinain paunti-unti ang kanyang dog food. Ayon sa mismong comment ng uploader, kumakain naman daw talagang itong si Gio at hindi totoong walang gana. Sadyang maarte at minsay mapili lamang ito sa pagkain. Relate naman ang ilang netizen sa pagkapihikan sa ilang pagkain ng kanilang fur dogs. Ayon sa ilan, ginagamitan din umano nila ng technique at words para lang mapakain ng kanilang mga alaga. Biro naman ng ilan, kailangan pa raw talaga ng panunuyo, lalo na kung mula ito sa taong hindi mo kayang tanggihan. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating sunod na istorya, kinaantigan ng maraming netizens ang simpleng paraan ng pasasalamat ng isang jeepney driver sa Davao City. Nag-alok kasi ito ng libreng sakay sa lahat ng pasahero matapos matanggap ang magandang balita na pumasa bilang civil engineer ang kanyang anak. Ang buong istorya panoorin sa report ni Dustin Bayog. Umani ng papuri ang simpleng paraan ng pasasalamat ng isang ama sa Davao City matapos ang pagkakapasa ng kanyang anak sa 2025 Civil Engineers Licensure Examination. Ang kanyang paraan kasi ng pasasalamat ay ang paggalok ng libreng sakay sa kanyang pinapasadang jeep. Makikita sa trending video na ito sa TikTok ang masayang mensahe na libre ang pamasahe dahil pasado na ang kanyang anak. Sa katunayan, mayroon na itong 2.2 million hearts sa naturang app at mayroong higit 200,000 shares. Ang tatay sa video ay si Edwin Recososa na ama ng engineer na ngayon na si Dave Rusty Recososa mula sa University of Mindanao. Nagpabot naman ng pagbati ang mga netizens sa trending video habang ang ilan ay binahagi rin ang kanila pagsakay sa jeep ni tatay. May iba't iba rin kapwa passers na nag-comment na sila ay pumasa habang ang ilan ay hiling ang mas maganda ng buhay para kay tatay Edwin, sa kanyang anak at sa buong pamilya. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next viral story, bumaba na sa pwestong alkalde ng Maebashi, Japan sa gitna ng isyong kinakaharap patungkol sa madalas na pagbisita umano sa isang hotel kasamang isang empleyado na napag-alamang kasal na. Ang mayor ay tinanggi naman na mayroong romantic relationship sa naturang lalaki. Ang buong detalye ihahatid sa atin ni Rose Babiera. Tuluyan nang nagbitiw sa pwesto ang alkalde ng Maebashi, kabisera ng Gunma Prefecture sa Eastern Japan, matapos mahuli na paulit-ulit itong bumibisita sa isang hotel, kasama ang isang empleyado na kasal na. Nang unang pumutok ang issue, nasundan agad ito ng panawagan mula sa mga kasamahan sa gobyerno na siya ay mag-resign. Ngunit patuloy lamang na dinepensahan ni Mayor Akira Ogawa ang sarili. Inamin niya na pumunta nga siya sa hotel kasama ang nasabing empleyado. Higit 10 beses na simula noong Pebrero ng taong ito. Pero sa kanyang paglilinaw, wala umano silang romantikong relasyon ng lalaki. Tinabla pa nito ang panawagan na siya ay mag-resign at sinabing handa itong manatili sa posisyon kahit pabawasan ang kanyang sweldo. Ganito anya kamahal ang mga taga Maebashi. Pero kamakailan lamang, si Ogawa na rin ang mismong nagsumite ng kanyang resignation. Ayon sa alkalde, pinag-isipan niyang mabuti ang sitwasyon at nauwi sa desisyon na bumaba na lamang sa pwesto bilang pagiging responsable sa kanyang mga naging kilos. Ang City Assembly kabilang ang 38 miyembro nito ay inaprubahan naman ang kanyang resignation unanimously. Nakatakda namang magsagawa ng mayoral election ng Local Election Board sa loob ng 50 araw simula nang magbitaw ito sa opisina. Gayunpaman, pinabatid ni Ogawa na maaari rin siyang tumakbo sa eleksyong ito at sinabing asahan ito ng mga botante. Si Ogawa ay isang abogado bago nito pinasok ang politiko. Siya ang kauna-unahang alkalde na babae simula nang itatag ang lungsod noong 1892. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating sunod na istorya, one spouse is enough. Yan ang binigyan diin ni Pope Leo XIV sa kanyang inilabas na panibagong decree para sa lahat ng Katoliko sa buong mundo. Tugon ito ng Holy See sa talamak na kultura ng polygamy at polyamory sa Africa. Mga uri ng relasyon na taliwas sa tradisyonal na diwa ng kasal, ang pagsasama ng dalawang taong nagmamahalan. Ang buong pahayag ng Vatican, balikan sa aking report. Ikaw lang, sapat na. Linyang madalas mang gawing kabiroan
pero malinaw na pabor din sa simbahang Katolika. Sa panibagong kautusan na inilabas ng Vatican, mariin itong nagpaalala sa lahat ng Katoliko na bawat isa ay dapat ikasal lamang sa iisang tao at hindi makipagtalik sa iba't ibang tao. Inaprobahan ni Pope Leo XIV ang dokumento bilang pagbatikos sa talamak na polygamy sa Africa, kung saan mismong miyembro ng mga simbahan ang maraming asawa. Kasama rin sa binatikos ng decree ang umano'y pag-normalize sa polyamorous relationship sa Western culture, kung saan ang isang tao ay sabay na nakikipag-date o ligawan sa iba't ibang potential partners. Ang dalawang kulturang ito ay nakaangkla umano sa ilusyon na ang matibay na relasyon ay mahahanap sa palitan ng partner. Paalala ng Holy See, ang tunay na kasal ay isang taimtim na relasyon sa pagitan lamang ng isang babae at isang lalaki. Gayunman, iniwasan ng kautusan ng issue ng same-sex relationships, gayon din ang konsepto ng divorce. Noong 2023, binuksan ni Pope Francis ang simbahan para sa mga transgender. Ngunit mariinding nilinaw na kasalanan pa rin ang homosexuality at homosexual acts. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balita naman mula sa ibang bansa. Pasintabi po sa ating mga manonood dahil sensitibo po ang ating susunod na balita. Patay ang isang binatang lalaki sa Brazil matapos itong lapain ng mga leon nang akyatin nito ang safety fence ng isang zoo. Nakuhanan pa ng video ang mga pangyayari kung saan ayon sa mga ulat ay may problema raw umano ito sa pag-iisip. Ang mga pangyayari panoorin sa report ni James Galange. Certinho. Tayang 19-year-old na binata sa Brazil matapos akyatin ang 6 na metrong safety fence kung saan nakakulong ang mga leon sa Arruda Camara Zoo Botanical Park. Sa inisyal na investigasyon, may sakit umano sa pag-iisip ang lalaki na nais raw umano maging lion tamer. Nagkalat naman sa social media ang video ng pag-akyat at kung paano ang leon na mismo ang umabot sa lalaki bago ito tuluyang mahulog sa sinasabitang puno. Pagkatapos ay dito na siya simulang lapain na kalaunay naging sanhiri ng kanyang pagkamatay. Ayon sa pinsan ng biktima ay may senyales na umano ito ng depresyon na kailangan lamang ng suporta. Kaya naman dagdag pa ng mga otoridad ay posibleng suicide ang ginawa ng biktima. Samantala, pahayag naman ng pamunuan ng zoo, ito raw umunong unang beses na nagpakita ng aggressive behavior ang kanilang mga leon kung kaya't hindi rin inaasahan ang nasabing aksidente. Dahil dito ay pansamantala munang isinara ang zoo habang nagpapatuloy ang investigasyon. Para sa DZRH TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At sa mundo naman ng showbiz, matapos sina Demi Lovato at Selena Gomez na ikinasal sa kanilang partners this year, isa na namang Disney pop star ang soon-to-be Mrs. Ang singer-songwriter na higit na nakilala bilang si Hannah Montana na si Miley Cyrus, engaged na. Narito ang report ni Showbiz Angel. After 4 years of dating, engaged na ang Grammy-winning singer na si Miley Cyrus sa musician na si Max Morando. Umugong ang engagement ng dalawa matapos silang masilayan together sa red carpet premiere ng Avatar Fire and Ash kung saan spotted ang diamond ring ng Flowers hitmaker. Nagsimula ang kanilang love story year 2021 hanggang sa naging bahagi rin ng dalawang albums ng pop star si Max bilang producer ng ilang tracks sa Endless Summer Vacation at recently lang sa Something Beautiful. Si Max ay miyembro ng bandang Lily. Unang ikinasal si Miley na higit na nakilala bilang Hannah Montana sa aktor na si Liam Hemsworth, ngunit taong 2020 nang tuluyang mapawalang bisa ang kanilang kasal. Magunita na last month lang nagdiwang si Miley Cyrus ng 33rd birthday. Para sa DZRH TV, ito po ang yung Showbiz Angel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
At yan ang mga kwentong ginagiliwan, pinusuan at gumawa ng ingay sa social media. Kung meron din kayo mga katulad na istorya, ay i-share nyo na yan sa ating comment section. O di naman kaya itag nyo kami sa TikTok at DZRH News. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating programa. Magkita-kita tayo muli bukas para muling himayin, tuklasin at buuin ng mga detalye para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na mismo ang magdaragdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS, Trending and Viral Show. Ito po si Arnold Herrera ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.